nagdadala ang Pilipinas ng 3 pinakamabilis na bapor na pandigma na handa sa labanan mula sa Australia. Tuklasin ang pinakabagong mga pag-unlad sa maritime security sa madiskarteng hakbang ng Philippine Coast Guard upang makakuha ng 3 cutting-edge na offshore patrol vessels, OPVs, na ginawa ng kilalang kumpanyang Australian na nakabase sa Cebu, Austal. Pinalakas ng karagdagang P2.8 bilyon na iniksyon sa kanilang budget, sa kagandahang loob ni Senate President Miguel Zubiri at mga kapwa-senador, nakatakdang palakasin ng PCG ang kanilang fleet na lampas sa naaprubahan ng 2024 budget. Ibinunyag ng Max Defense Philippines na P2.5 bilyon ang agad na ilalaan bilang paunang bayad para sa mga makabagong sasakyang ito, na nagmamarka ng isang makabuluhang paglukso sa mga kakayahan sa pandagat ng bansa. Ang Austal, na gumagamit ng pasilidad nito sa Balamban, Cebu, ay nakahanda upang mapabilis ang proyekto, na ang unang sasakyang pandagat ay inaasahang maihahatid sa loob ng 18 buwan pagkatapos ng pagpapalabas ng Notice to Proceed. Nakakaintriga, inaasahang makukuha ng Austal ang umiiral nitong 83-meter offshore patrol vessel na panukala, na dating inilaan para sa Philippine Navy. Kasunod ng isang pag-urong sa mga negosasyon sa Navy, muling binibisita ni Austal ang disenyo, na ngayon ay ginawa bilang Offshore Patrol 83. Ipinagpalagay ng Max Defense Philippines, na pipinuhin ng Austal ang disenyo, sa pamamagitan ng pag-aangkop nito sa mga detalye ng Coast Guard, pag-aalis ng Navy-centric na armas, at mga sensor, habang isinasama ang advanced mga sistemang partikular sa Coast Guard. Sa tinatayang kabuuang halaga ng proyekto, na wala pang P17 bilyon, kumpiyansa ang Max Defense Philippines, na ang inilaan na P2.5 bilyon ay magsisilbing malaking 15% na down payment para sa pagbili ng lahat ng 3 sasakyang pandagat. Manatiling nakatutok para sa isang napakalaking hakbang sa pagtatanggol sa maritime ng Pilipinas, habang ang Coast Guard at Austal ay nagtutulungan upang patibayin ang seguridad ng bansa sa mga karagatan. Sa isang groundbreaking development para sa Philippine Maritime Defense, ang Max Defense Philippines ay nagpahayag ng kumpiyansa na ang inilaan na P2.5 bilyon ay magsisilbing malaking 15% na down payment para sa pagbili ng 3 sasakyang pandagat, na dinadala ang tinatayang kabuuang halaga ng proyekto sa mas mababa sa P17 bilyon. Ang pagtutulungang ito sa pagitan ng Coast Guard at Austal ay nakahanda na maging isang napakalaking hakbang sa pagpapatibay ng seguridad ng bansa sa mga karagatan. Ang tinatayang kabuuang halaga ng proyekto, na wala pang P17 bilyon ay binibigyang diin ang pangako ng gobyerno ng Pilipinas na gawing moderno ang mga kakayahan nito sa pandagat. Naaayon ang pamumuhunan sa estratehikong layunin ng bansa, na pahusayin ang seguridad sa dagat, pangalagaan ang mahahalagang daanan ng dagat, at epektibong pagtugon sa iba't ibang hamon sa dagat. Ang P2.5 bilyon na inilaan para sa down payment ay kumakatawan sa isang makabuluhang paunang puhunan, na hudyat ng dedikasyon ng pamahalaan sa pagsusulong ng mga kakayahan ng Coast Guard. Ang pinansyal na pangakong ito ay magbibigay daan para sa pagbili ng 3 sasakyang dagat, na mag-aambag sa modernisasyon at pagpapalawak ng armada ng Philippine Coast Guard. Ang Max Defense Philippines, isang kagalang-galang na mapagkukunan sa mga usapin sa pagtatanggol, ay nagpahayag ng pagtitiwala sa kasapatan ng mga inilalaang pondo upang simulan ang proseso ng pagkuha. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Coast Guard at Austal, isang kilalang shipbuilder na may pandaigdigang reputasyon para sa paghahatid ng mga sasakyang dagat na may mataas na pagganap, ay inaasahang magreresulta sa mga cutting-edge na maritime asset na tumutugon sa mga umuusbong na pangangailangan ng mga puwersang maritime ng Pilipinas.
Habang ang bansa ay sabik na naghihintay ng karagdagang mga pag-unlad, ang pangako na patatagin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa dagat ay nakahanda na magkaroon ng malalayong implikasyon. Ang pakikipagtulungan ay sumasalamin sa isang proactive na paninindigan sa pagtugon sa mga kontemporaryong hamon sa seguridad sa maritime domain at iginiit ang pangako ng Pilipinas na tiyakin ang kaligtasan at soberanya ng mga katubigan nito. Ang partnership sa pagitan ng Coast Guard at Austal ay nagpapahiwatig hindi lamang ng isang makabuluhang hakbang sa modernisasyon ng Philippine Maritime Fleet, kundi pati na rin ng isang estratehikong hakbang upang pasiglahin ang pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang lider ng industriya. Ang pagtutulungang ito ay inaasahang magsasama-sama ng kadalubhasaan ng Austal sa disenyo at konstruksyon ng barko na may kaalaman sa pagpapatakbo ng Coast Guard, na nagreresulta sa pagbuo ng mga sasakyang pandagat na iniakma upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng seguridad sa dagat ng Pilipinas. Bilang pag-asa sa napakalaking hakbang sa pagtatanggol sa maritime ng Pilipinas, ang mga stakeholder at ang publiko ay hinihimok na manatiling nakatutok para sa mga karagdagang anunsyo at update. Ang matagumpay na pagpapatupad ng proyektong ito ay nakahanda upang pahusayin ang mga kakayahan sa dagat ng bansa, palakasin ang panrehiyong seguridad, at mag-ambag sa pangkalahatang katatagan ng kapaligirang pandagat sa Timog Silangang Asya. Ang partnership sa pagitan ng Coast Guard at Austal ay nagpapahiwatig hindi lamang ng isang makabuluhang hakbang sa modernisasyon ng Philippine Maritime Fleet, kundi pati na rin ng isang estratehikong hakbang upang pasiglahin ang pakikipagtulungan sa mga pandaigdigang lider ng industriya. Ang pagtutulungang ito ay inaasahang magsasama-sama ng kadalubhasaan ng Austal sa disenyo at konstruksyon ng barko na may kaalaman sa pagpapatakbo ng Coast Guard, na nagreresulta sa pagbuo ng mga sasakyang pandagat na iniakma upang matugunan ang mga partikular na pangangailangan ng seguridad sa dagat ng Pilipinas. Bilang pag-asa sa napakalaking hakbang sa pagtatanggol sa maritime ng Pilipinas, ang mga stakeholder at ang publiko ay hinihimok na manatiling nakatutok para sa mga karagdagang anunsyo at update. Ang matagumpay na pagpapatupad ng proyektong ito ay nakahanda upang pahusayin ang mga kakayahan sa dagat ng bansa, palakasin ang panrehiyong seguridad, at mag-ambag sa pangkalahatang katatagan ng kapaligirang pandagat sa Timog Silangang Asya.